who love Him. And we all love God. Amen. Amen. Mahal po natin ang Panginoon, no? So, dito po sa trial na to, no? Dito po, napufulfill ng Panginoon ang purpose ng ating buhay. Katulad nga nung sinabi ko kanina, yung nangyari sa akin 2012, pero yung purpose niya na-serve ng 2022. So you can imagine that. So yun po ang ating panghawakan, that it is His will for those who love Him, who have been called. Lahat po tayo ay tinawag ng Panginoon at may purpose tayo. Ngayon, magkakasama tayo. Bukas makalawa, iba-iba na naman muli ang ating mukha na makikita. But when the Lord, dumating yung araw na bibigyan ka na ng trabaho, ngayon, maybe you are suffering, you are thinking na, Lord, bakit wala pa rin akong work? Amen? But one day, I'm sure the Lord will deploy you. Pag dumating po yung araw na yun, hinanda ka na ng ating goldsmith. No, yung purpose niya sa'yo, kasi ang purpose ng trabaho mo, hindi lamang para magtrabaho for your family, but maybe, ikaw ang gagamitin ng Lord para yung pasyente mo o yung papasukan mo ay mabahagi na ng kanyang salita. Amen. Amen ba? Amen. Ganyan po katindi ang Panginoon. Minsan, yung mga bagay na hindi natin ini-expert, doon po siya kumikilos. Amen? And lastly, ayan, pinakahuli na po ito, hindi na tayo magtatapos, strengthen identity. Amen? Yung trial po natin can help us find our identity and strength in God alone. Amen? Sabi po ni Paul, 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Now, di po ba, pagka tayo ay nanghihina, no? Pag tayo ay nanghihina, doon po pumapasok yung mga unang sinabi ko kanina, doubt, distress, amen, isolation, amen, yun po yung una natin, when you are so weak. Pero po, ang Panginoon po ang mag-i-strengthen sa atin because His grace is so sufficient in the trial that you are going through. Amen, napaka-sufficient po nun. Our weakness po, no? The strength that comes from the Lord is yun po ang nakakapagpatibay in our weaknesses. At yun po, na-identify natin yung ating mga sarili na tayo ay anak ng Diyos. Kasi alam natin na amidst those things that is happening to us, yung grace niya is sufficient for all of us. Enough po yung grasya ng Panginoon. Sino po ba ang magsasabi dito na hindi nakatanggap ng grace ng Lord? Meron ba? Wala, di ba? All of us receive the grace of God hanggang ngayon. By His grace, kaya tayo nakakapunta dito. Kasi pwede naman natin piliing matulog. Tama ba? Pwede naman na doon na lang tayo sa bahay kasi ang lamig-lamig ngayon na po. Sa totoo lang, sobrang lamig ngayon. No? Pero mas pipiliin natin pero po pinili tayo. By His grace, bumangon tayo, naligo tayo, at pumunta tayo dito. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Okay? So, yung identity natin, mga kapatid, nakakapagpatibay ang ating trials sa identity natin sa Panginoon. Kasi doon mo malalaman na, yes, Lord, grabe pala yung biyaya mo sa akin. Pagpalagay natin na 5 years ago, you suffered a lot in terms of your health, for example. Or you suffered a lot in terms of your finances. Yung bang tipo na uutang ka, magbabayad ka doon. Pagkabayad mo, utang ka na. Sa totoo po, naranasan din namin yan. 2018, nanganak pa ako ng aking bunso. Yung bang babayad ako ng card, pagkabayad ko ng isang credit card, magbabayad din naman ako doon sa isang credit card, kukuhanin ko doon sa unang binayad. Yung loan ko, tumatawag na, sabi ko noon, sige, gulong nyo na lang kaya ako. Sabi ko sa bangko, totoo po yan, hindi pa ako nagbibiro. That was 2018 to 2019, but the Lord teach me a lot on that. Tinuruan ako ng Lord. Doon ko nakita kung paano ma-value ang mga kinikita natin. Kasi di ba minsan, pag nasa abroad po tayo, especially yung pamilya natin, no, minsan iniisip na that we are earning a lot. Amen ba? Di ba parang, ang dami-dami mo, nasa abroad ka nga, bakit hindi mo man lang ako mabilhan ng Adidas sa Samba? No? O kaya hindi mo man lang ako bilhan ng relo, ganito ganyan. Or yung iPhone 16 Pro Max. Choosy pa tayo nga, Samsung na ano lang, yung AA30 ba yun, yung mga ganun na. No, mga ganun. Ano po? But, you know, sometimes you are not, alam niyo po, even in our finances, we should be a good steward. Tinuturuan tayo ng Panginoon doon. That's why, akala natin, Lord, bakit naman ganito? Bakit kaya
kailangan ko, Panginoon, na mag-suffer ng sobrang daming utang. That time po, when we are struggling finances, hindi po kami nag-question sa Lord. Why? Because it's my accountability. Responsibilidad ko yun eh. Responsibilidad namin yung mag-asawa. Bakit hindi namin inayos yung aming pagkakagastos ng inikita namin? Why do I need to spend more than what I am earning? Amen? Alam niyo po, ang daming tinuro sa akin noon ng Panginoon. Sa totoo lang. Grabe, kasi yung stress mo talaga doon, hindi mo na namamalayan. May isang tawag yung isang bangko naman ang tatawag sa'yo. Yung ganun siya, katindi, yung trials. No? But I am held accountable. Sabi ko nga, in everything that we do, there is always a consequence. Lalo pag hindi yun tama at naayon sa gusto ng Panginoon sa atin. Amen? There's always a consequence. But one thing for sure, you can use it for His glory. That time po, alam niyo po, yung grace lang ng Lord ang pinanalangin ko, Lord, give me wisdom. Yun ang hiningi ko sa Kanya. Lord, by your grace, give me wisdom kung paano ko ba ito overcome. Kasi bago kong panganak, pero salamat sa Lord, hindi po ako nagkaroon. As in, bagong panganak ako noon. May 2018. Imagine niyo kapag naka-maternity leave ako, tawag yung bangko, di ba nagkakaroon ng postpartum, yung mga mommies, di ba? Nagkakaroon ng postpartum, pero salamat sa Lord, hindi ako binigyan ng postpartum. Wala ako doon. My mind is so clear. Ang panalangin namin mag-asawa ng Lord, give us wisdom. Paano namin ito i-overcome? Kasi patong-patong na. May estudyante kami, yung panganay estudyante, bagong panganak, ang mahal ng ospital. Gabi po yun. And then, one day, the Lord has come up into a solution. Binigyan niya ako ng wisdom, ito ang gawin mo. So I've done it, I follow it. And praise God po, na-overcome namin yun. 5 years kaming nagbayad, mga 4 years kaming nagbayad, and I make sure in myself na magkakaroon ako ng disiplina. And